Mayroon na naman pong nadiscover ang Committee on Justice ng Senado kung saan hawak ito ni Senator Erwin Tulfo, tungkol doon sa mga cooperative, tungkol pa rin sa elektrisidad dito sa ating bansa, lalo na nga sa mga probinsya. Ito pala ang nangyayari. Talagang politiko rin na naman. Politiko na naman ang nasa likod ng negosyong ito. Ay, na politiko, the cooperative, pag-aari ni governor, mayor, congressman, wala akong nangyayari. Kaya pagtisa na lang natin, dahil kay Gov yan, kay mayor yan, yung ibang nga politiko, di pa nagbabayad ng kuryente. What in the world is that? Pumapasan, yung ibang mga consumer, sinasagot niya dahil wala yung kita, dahil si mayor, si governor, hindi nagbabayad, so yung pasan-pasan ng tao. Yun po yung masakit eh. The Filipino people are tired. Correct. Kinumpirma Ayan, ng no? National So, Electrification Yan Administration. na yung nangyayari. Grabe talaga. Lalo na ho sa mga probinsya, yung mga cooperative na nagtatayo ng mga business sa elektrisidad. Karamihan talaga politiko po ang maghahawak niya. At paano ngayon? Kung politiko, halimbawa, governor sa isang lalawigan, doon din tumatakbo ang cooperative, natural. Sila ang magkocontrol niyan. Baka nga pati yung mansyon at bahay at bakasyonan ng politiko, hindi sila nagbabayad, nakacharge pa sa mga consumer. Ganong kalala. Kaya para bang nababaliwala yung usapin at issue na dapat yung conflict of interest ay pinapairal. Pagka nasa gobyerno ka, anuman ang posisyon mo, dapat hindi ka nagnenegosyo. Dahil yung conflict of interest hindi talaga nawawala. At kapag ka ang politiko, anumang posisyon ang nagpapatakbo ng negosyo, natural yung negosyo niya, ang bibigyan niya ng pabor. Nandun ang conflict of interest. Sarili muna bago bayan. Elektrisidad ang pinag-uusapan. Ang laki ng problema yan. Dahil ang tatamaan dito, bawat consumer na Pilipino. Kahit na anong kalagayan at antas ng iyong pamumuhay, pero ikaw ay mamamayan, ikaw ang tatamaan ng ganong klaseng negosyo. Na yung interest ng politiko at ng negosyo, iisang pamilya ang pinupuntahan. At pag ipinasa pa sa mga consumer, ang konsumo ng politiko na sinasabi ni Senator Tulfo, hindi nagbabayad, pinapasa sa consumer, kawawa ang kapitbahay, kawawa ang kabarangay, kawawa ang maliliit dito sa nangyayari ito. Ito po'y matagal lang nangyayari. Pinalalampas at binabaliwala ng nakaraang gobyerno. Ngayon lang sa gobyerno ni Pangulong Marcos nabubulgar ito kasi may utos ang Pangulo. Alisin ang system loss sa consumer. Baguhin ang IPIRA law. Batas na inabuso sa matagal ng panahon. 25 years na ang IPIRA law. Hindi na bago. Kasi yan ang pinakikinabangan ng mga politikong negosyante. Mga politikong nagpapatakbo ng kooperatiba. Mga kooperatibang nagsusupply ng elektrisidad sa mga lalawigan. Latay ang inaabot ng mga maliliit. Mabuti lang at merong Senator Erwin Tulfo tayo na broadcaster. Alam niya yung issue na naging senador at chairman ng Energy Committee na bumabalangkas nga dito dahil gusto niya talagang baguhin ang IPIRA law at mawala ang system loss. Ay itong system loss hindi lang naman dito sa Luzon at Metro Manila, under ng Manila Electric Company. Kahit saan lugar merong system loss. Kaya lahat ng Pilipino biktima dyan. Kaya lang hindi ramdam ng mga negosyante, politiko at mga ma-influensyang tao kasi nga madali nilang ipasa yan. Ang pananagutan sa mga maliliit. Ganyang kalala. Bakit hindi ito nakita ng mga nakaraang presidente sa loob ng 25 taon na IPIRA law? System loss. Ngayon na gustong labanan ng gobyernong ito para mabigyan ng proteksyon ng mga mamamayan, binabatikos pa ng iba. Sinasabing mahina itong gobyernong ito. Paano magiging mahina ang gobyerno? May tapang ang harapin. Ang mga abusado. Yung mga nakaraang nagtatapang-tapangan. Wala namang naipakulong na talagang totoong tao.
na mayroong kinalaman sa korupsyon. Mukhang kinusinti pa nga. Mukhang makasapakat pa nga ang nangyari. Ngayon ang gobyerno lumalaban, pinaninindigan na yung taong bayan ay bugbog sarado na sa isyong ganito. Ay bakit hindi po suportahan? Kaya tama lang, mabuhay ka, Senador Tulfo at mga membro ng Energy Committee at yung ibang mga committee nag-iimbestiga tungkol dito para nga ho ipatigil, para nga po bigyan naman ng proteksyon ang kawawang consumer sa mataas na bayarin sa elektrisidad. Alam nyo, kung mataas yung bayarin sa tamang proseso, maiintindihan pa eh. Pero kung ipinapasa naman sa consumer yung hindi naman niya responsibilidad na bayaran, hindi naman niya kinonsumo, eh yun yung mabigat, yun yung kawawa. Yun ang hindi maganda. At kawawa dyan, mahihirap na Pilipino. Yung mga maraming pera, baliwala yan. Bare-barya lang sa kanila yan. Pero yung mga nagtitipid para maliit ang bayaran, pagkatapos yung konsumo ng iba, ipapasa sa kanila. Yung nawalang elektrisidad sa kung anong dahilan, ipapasa sa kanila. Ano naman yun? Kaya walang kalugi-lugi talaga yung nasa sektor ng enerhiya. Eh ngayon, kung papalawakin pa natin, sa mga probinsya nga, kadalasan po cooperative. Yung elektrisidad na nagpapatakbo dyan, yung pala, politiko rin ang may-ari. Ay, kawawa talaga ang mamamayang Pilipino. Again, nasa ng conflict of interest? Nasa ng delikadesa? Wala. Kasi masaya silang kumikita. Masaya ang buhay nila. Kaya wala yung delikadesa, wala yung conflict of interest. Pakapala na lang. Yan ang buhay sa Pilipinas. Kawawang mahirap. Masarap ang buhay ng maimpluwensya at mayaman. Paulit-ulit, dekada na, taon-taon na nangyayari ito. Ito yung nilalabanan ng kasalukuyang gobyerno. Kaya dapat samahan natin. Ang hindi sasama sa labang ito, malamang nakikinabang sa kalokohan. Ang hindi sasama sa labang ito, malamang sila yung nagsamantala ng matagal ng panahon sa mga taong walang kalaban-laban. Real talk lang tayo. Di ba? Alam nyo, dito lang sa atin sa Pilipinas, ganitong kahirap at kalaki ang bayaran sa elektrisidad. Sa ibang bansa, barya lang ang bayad eh. Air condition sila pag summer, lahat ng appliances nila gumagana, pero binabayaran nila $100 lang. Minsan barya pa. Tayo, nagtipid na yung pobreng Pilipino, libo-libo pa rin na binabayaran. Dati nga ang pag-aaral, 10% ng sweldo ng manggagawang Pilipino pambayad sa ilaw. Ngayon, hindi lang 10%. Baka 15% na. 15% na ng sweldo ng manggagawa, pambayad pa lang sa elektrisidad. Sa mahal, sa taas, at hindi lang ganon. Yung system loss, yung konsumo ng iba, yung nawala, na supply sa iba, ipapasa sa mga pobreng Pilipino na walang kalaban-laban. Napakatindi ho niyang nangyayari yan. Hindi biro. Please like, share, subscribe, and follow.